Magandang araw po sa lahat. Welcome muli sa Buhay Proby TV. Ito si Coach Bonnie na kung saan ay patuloy tayo nagbibigay ng kaalaman patungkol sa live good at kung hindi man ay patungkol sa kung paano natin ma-improve ang ating financial status sa buhay. Okay? Dahil lahat naman tayo ay gustong mag-improve sa buhay, lahat tayo ay gustong umangat, lahat tayo in fact is gustong yumaman. So, naisipan ko in today's video ay talakayin natin kung paano ba tayo yumaman. Okay? Dahil lahat ng tao, walang tao dito sa balat ng lupa ang hindi gustong yumaman. Okay? Ikaw at ako ay gustong yumaman. Pero paano ba? So, in today's video, bibigyan ko kayo ng 10 tips kung paano tayo ma-improve o paano tayo yumaman. Okay? So, yan po ang subject natin ngayong araw, ngayong gabi. So, sit back and relax at patuloy na tayo. Bago po ako magpatuloy mga ka-live good ay mangyari po lamang is don't forget to like and share kung bago ka pa dito sa sa channel na to, and don't forget to click the subscribe button, even notification bell button para lagi kang updated sa mga natin, sa mga videos natin. Okay, tuloy na po tayo mga kaibigan. Okay, ito po ang topic natin ngayon. 10 tips on how to become rich. Actually, ito guys, ang dapat malaman natin. Kasi nga naman, lahat tayo gustong yumaman pero hindi natin alam kung paano. So, ito guys is galing sa mga experts. So, i-share ko ito sa inyo at nasubukan ko na rin ang mga tips na to. Okay. So, tip number 1 guys, kung paano tayo yumaman sa buhay is ganito. Una guys is invest in yourself. What does it mean? It's literally investing in yourself guys. Or in other words, education. Kailangan nating matuto muna, mag-training muna tayo. Okay? Never stop learning. Kailangan nating mag-expand sa ating mga skills and knowledge through sa education. Education hindi lang naman higher education, although it is one of the good start. If you have a higher education, nakagraduate ka ng college o di kaya ay talagang mga expert trainings, katulad halimbawa kung ikay abogado, doktor, engineer, that in itself guys is already a good start to become rich. Although it's not a guarantee hindi lahat ng mga professionals ay mayaman. Maring magaling sila sa skills nila pero hindi nila alam ang financial literacy. So when you say invest in yourself, that is continue educating yourself. Kung anong klaseng kaalaman or education ang kailangan natin guys para tayo yumaman. It's not enough nga educated ka sa mga academically. Dahil marami ring professional guys ang halos hindi rin makatawid. Okay? Kailangan mo one more skill guys kung ka na. And that skill is called financial literacy or financial skills. Kailangan meron ka nito. Paano mo yan makuha? Self-help. Pwedeng mag-search ka sayo lang mag-search ka sa YouTube, sa Google, ganun. If you just want to educate yourself now guys, it doesn't matter kung saan kang dako sa mundo. Pwede kang, as long as meron kang internet, you could educate yourself through books, e-books, or through online courses. Okay? Magbigay lang ako ng example guys. Gustong-gusto ko marunong magluto ng mga kakanin. Okay, wala akong skill niyan, but nowadays kung gusto mong makaluto ng pinaka best na para for negosyo or kahit anumang purpose, personal use, pumunta ka sa internet guys, gumamit ka ng AI, artificial intelligence. Yan na ngayon ang labanan. Okay, so educate yourself, invest in yourself. Kung wala nang dahilan ngayong panahon guys na manatili tayong mangmang sa karunungan dahil knowledge is just out there.
within our reach. Marami tayong cellphone, ginagamit lang natin sa TikTok o kahit anong mga pampasaya, gamitin natin ito guys to educate ourselves. Okay? So that's number one tip on how to become rich. Educate yourselves. Okay? Kailangan mong matutunan kung paano ang paggawa ng mga bagay-bagay o kung paano rin yumaman mismo. Okay? So, pangalawang tip guys is savings. Importante na meron tayong savings as a habit. Ang savings guys must be developed as a habit, meaning ginawa mo to nung kabataan mo pa hanggang ngayon patuloy mo itong ginagawa. Start saving early and save consistently. Okay, what does it mean save consistently? Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan mo itong ginagawa guys. Every time you acquire money somehow, to have money in your hands, save at least 20% of it. Huwag mong gastusin lahat. Okay? Even a small amount can compound over time. Okay? Marami dyan sa YouTube at sa Facebook, yung sinasabing, saving challenge. Merong isa dyan na nag-save siya ng, marami siyang pinag-save. Meron siyang save ng mga 10 peso coins. Sa sa bottle lang. Okay? Meron din siyang tig 20, meron siyang tig 100, meron din siyang 500, meron din siyang 1,000 savings boxes o di kaya yung mga bote niya. At the end of 1 year, tinitignan niya napakalaking amount guys. Okay. Kung hindi ganyan, pwede ka rin mag-open ng bank account at doon ka mag-regular savings ka doon. Meron din tayong tinatawag, lalo na kung meron ka nang nagtatrabaho ka at meron kang regular income monthly, pwede mo itong gawin na automatic na savings na every time magkaroon ka ng salary, 20% of it inano mo na, nilagak mo na sa isang separate account na yun ang savings account mo. Hindi mo na yun galawin, hindi mo na yun gastusin. Buwan-buwan meron kang ganyan. Dahil meron ngang sinasabi sa mga financial expert na sabi nila, without savings daw, you can forget about becoming rich. So, ganun ka-importante ang savings as a habit, guys. Kailangan meron ka talagang naipon na pera para pang-invest sa negosyo. Hindi kaya yaman, guys, if you don't save money, if you don't know how to save money. Dahil mas lalo na kung magsimula ka magnegosyo, kailangan mo ng pera, dahil ang pera sa negosyo is like blood to a human being. Imaginin mo guys kung ang tao ay naubusan ng dugo, anong mangyari? Patay immediately, hindi ka na makahinga. Okay, so ganyan ka importante ang having savings. Okay, so pangatlong tip guys is ganito: invest wisely. Okay, don't just save your money. Dahil alam mong savings guys, alam mo naman siguro yung prinsipyo ng inflation. Ang inflation guys is the rise of prices on a yearly basis. Okay? So every year, laging nag-increase yung mga presyo ng mga bilihin. Na yung mabili mo sa 100 peso mo ngayon, by next year, hindi na ganun karami ang mabili mo guys. Okay? Kung ngayon, kaya mo pang bumili na 1 kilong bigas sa 50 pesos, by next year, hindi na ganun. Malamang 60 pesos na ang anuhin mo. Bakit merong inflation? Bakit nag-increase ang presyo ng mga bilihin? Guys, it has something to do with mga ginagawa ng mga negosyante. Alam mo yung mga negosyante o nagnegosyo, taon-taon, meron silang target. Sabihin nila halimbawa na by next year, kailangan nating merong 10% increase in our income. Paano nila gawin yan guys? Given halimbawa na ang negosyo nila has a fixed amount. Halimbawa, every year they are selling, for example, 100 units of this item that costs 10 peso. Okay? 10 peso each. Kung next year, yan pa rin ang numbers na ibibinta nila, paano ka maka-increase ng income mo? Kung pareho pa rin ang presyo na pinataw mo sa bawat goods na yon. So the only way to increase your sales
is to increase your prices. Okay? At lahat ng mga negosyo ay gumagawa ng ganyan, guys. On the minimum 10% ang nag-increase nila sa presyo taon-taon. Okay? So, laging merong increase sa presyo taon-taon at hindi mo na yan mapigilan pa. So, in a way, ang pera mo is nawalan ng value. So, kung ang ginagawa mo lang is your savings, always, yung savings mo ay hindi na mawalan ito ng value. So, kailangan mong mag-invest ng pera. Okay? Now, investing where? Okay? You have to invest it. At ito ang mga posibleng mga investing venues, halimbawa mga stocks. Lalo na kung bata ka pa, guys, mas maganda na bumili ka ng mga stocks na mga tinatawag na blue chip companies. Ano ang mga blue chip? Katulad niyang Meralco o di kay Jollibee. Yung mga company ganyan, mga companies, mga water supplies, mga kuryente supplies, kasi lagi itong ginagamit and will always be there every year. Okay? Bonds. Pwede ka rin mag-invest sa bonds. Bonds are certificates, guys. Certificate of certificate of investment. Usually, ang mga company na tinawag mga private bonds o di kaya mga government bonds ay nag-release siya ng mga certificates na pwede mong mabili. Halimbawa, ang Philippine government ay nag-release siya ng mga certificates na ibibinta nila. Tinatawag yan ng mga treasury bills at makakuha mo yan sa mga bangko like PNB or dyan siguro sa basta mga government banks. Minsan nga noon meron akong kita na ang Metro Bank ay nag-release sila ng mga treasury bills ng Pilipinas. Okay? Which can cost maybe 10,000 a piece or 50,000, 100,000. Ganyan. Mabili mo itong certificate na to na doon sa certificate na yun, nakasulat exactly ilan ang amount niya, ilan ang interest, okay? Magkano ang interest at kailan ang expiration date niya. Halimbawa, merong bonds na to 1 year ang expiration niya o di kaya 2 years, 3 years at 10% interest. Merong ganun. So, mabibili mo yan. Even ang mga private companies also normally releases some bonds kung gusto nila maka-acquire ng more money para i-invest sa negosyo nila. So, kung mag-inquire ka sa mga ganyan, nandun yan sa mga bangko o di kaya sa mga private institutions. Okay? Makabili ka niyan. Yun is a good investment kasi fix ang interest noon. O di kaya mutual funds. Okay. Mutual funds naman ay makukuha mo ito sa mga bangko rin. Okay? At mga private investment institutions. Halimbawa na lang, BPI, BDO, meron yan. Punta ka doon sa investment section nila at sabihin mo doon na gusto kong bumili ng mutual funds. At alam na nila kung anong gawin nila kapag open ka ng investment account. Okay? Although nowadays, kung meron kang internet access sa bank account mo, katulad ng bank account mo sa BPI, automatic na merong choice doon if you want to invest in mutual funds. Pwede kang kumuha doon sa savings mo at ibili ng mga mutual funds. Ang mutual funds, guys, is a bit moderate investment lang ito. It's a bit malaki-laki lang ng konti sa time deposit. Okay? You could get up to 2 to 6%. Okay? Per annum. Okay? Or pwede ka rin mag-invest sa real estate. Okay? Real estate means mga lupa o mga lote. Bumili ka ng lote sa city. Napakalaki ng increase ng presyo sa mga lote sa city. Lalo na kung nasa best location ito, guys. Okay. I can share to you guys na noong unang panahon, meron nag-offer sa akin na isang lote na at about mga 50 square meters. Siguro yun. Sa city yung opposite sa marketplace mismo. Nasa highway. Okay?
in-offer lang ito ng mga 1.5 million. Nagkamali lang ako, hindi ko binili. Alam mo ba kung magkano ng cost niya ngayon, guys? It is already costing 12 million to buy a lot of that size ngayon. So, there. Ganyan ang mga real estate. O di kaya yung real estate is bumili ka ng mga apartments, mga lote, lagyan mo ng building para makakuha ka ng mga rental income, passive income doon. Okay? So, ano pa mga investments? Ngayong panahon, meron tayong mga investments sa Pag-ibig Fund, tinatawag nilang MP2. Napakaganda niyan, guys. It's government secured. Ang investment mo, wala pang taxes yan. At dyan sa MP2, pwede kang makakuha dyan ng from 4 to 8% per annum. Okay, yun nga lang, meron itong tie-up number of years, na halimbawa 5 years hindi mo siya makuha. So, kailangan pera ilagay mo dyan ay yung pera talaga na hindi mo gagalawin. So, dito mo ilagay ang mga na-save mo na, guys. Kaya ang rason, yan ang reason kung bakit kailangan nating may savings. Kasi kung meron kang savings, merong maraming opportunities dyan na pwedeng tumubo ang pera mo. Okay? So, tapos na tayo sa investment. Ano bang purpose? Bakit kailangan ito mag-invest? To make your money grow. Okay? Para mabit natin ang inflation. Okay? So, okay. Ano pang tip number 4? Ito, guys. Diversify your investment. Okay? Sabi nga, don't put all your eggs in one basket. Diversify your investment to spread the risk. Kasi lahat ng investment, guys, ay merong risk. Hindi natin alam kung ano ang mangyari sa panag-invest natin. Kaya nga, meron tayong rule sa pag-invest. Ang i-invest natin, guys, is only 20% of the money that we already have. So, halimbawa, meron kang savings na umabot na halimbawa sa 100,000, hindi mo yan ilagay ang buong 100,000 na naka-invest lahat. Nako, that is putting all your eggs in one basket. Invest only 20% of that amount. So, sa 100,000, 20,000 lang muna ang ilagay mo sa investment. Okay, bakit? Dahil lahat ng mga negosyo, guys, ay may risk. Lahat ng investment ay may risk. It could earn double or triple or 10 times, but you could also lose it all. So the idea of keeping only a certain amount of your money is because hindi mo alam, baka pwedeng malugi lahat. Now, when that happens, when your business, ang amount na ilagay mo lang is only 20 to 25% of your actual amount, actual money na meron ka. It should be an amount that you can afford to lose all without losing food from your table. Na yung pag nawala yung lahat ng pera mo sa negosyo na yan, ay mawala ka na rin kanin sa mesa mo. So, halimbawa, kung 20% lang ang nilagay mo doon, maubos or mawala man, malugi man yung lahat ng 20% na nilagay mo doon, 20,000 out of 100, hindi ka pa rin, na zero mo yung 20,000 mo, pero kapag 80,000 nandun sa, position mo. So, ganun ang whole idea. Para maka-risk ka ng, malaki. You can afford to risk all the 20% high risk na investment katulad ng stocks. Dahil meron ka pang pera na kinip sa bank accounts mo. Okay? So, ganyan ang idea of diversifying your investment. Okay? Hindi pwede na lahat ng pera mo ay naka-invest sa Maliban na lang kung yung investment na yan is a guaranteed kind of investment. Anong guaranteed kind of investment? Katulad niyang nasa bangko na naka-deposit lang o di kaya naka-time deposit lang. Okay? But even a bank can close also. So, what happens kung nasara ang bangko at nandun lahat ang investment mo? Eh di wala ka ng kapera-pera.
Okay. But then, even with that risk, kailangan pa rin nating mag-invest. Walang pinag-ikaiba yan guys sa, alam niyo naman, di ba, driving a car is a risk. Pwede kang mamatay, pwede kang makapatay, di ba? Driver's license. But it's not a reason kung bakit hindi ka kumuha ng driver's license. Kasi malaki ang advantage of being able to drive a vehicle than to those na hindi marunong. Okay? So, ganun. We have to take risk sa buhay. Kung gusto mong umangat sa buhay, di ba ang topic natin is how to become rich? Kung gusto mong maging mayaman, then you have to learn how to take risk. Meron yang calculated risk. Okay. So, i-diversify natin ang mga investment natin. Okay. Panglimang tip, guys, is create multiple income streams. Okay. Ilang multiple income streams? Ang mga mayaman, guys, hindi magminus sa mga 10 sources of income meron sila. Kung gusto mo talagang yumaman, kailangan mo ng maraming sources of income. Okay? Look for additional ways to earn money. Okay? This could be a side hustle, a freelance work, or even a small business. So, ilan ba ang income streams mo sa ngayon, guys? For most people, isa lang ang income stream nila. Iyon lang trabaho nila. Araw-araw nagtatrabaho sila. So but what happens kung nagkasakit sila o merong aberya or merong nadisgrasya? Hindi ba putol na yung income nila? Zero na ang income nila? Yan ang mangyari kung ang income stream mo is isa lang. Hindi mo alam ang mangyari sa future natin, guys. So kailangan natin ng mag-create ng multiple stream of income. Okay. So ano-ano ang mga yon? Okay, I'll give you some example. Ang trabaho natin is already one source of income. Pero habang nagtrabaho ka, kailangan mo na magkaroon ng side hustles o di kaya mag-open ka ng small business habang nagtatrabaho ka pa. Gagamitin mo yung pera na income mo pag-invest sa little negosyo, maaaring online business o di kaya physical business na meron kang talagang another source of income. Okay? Na dinevelop mo. Okay? Na habang nagtrabaho ka, itong maliit na negosyo mo ay kumikita din. Okay? Meron kang mga investments sa mga paper assets. When we say paper assets, meron kang stocks, bonds, mutual funds, mga deposits na kumikita ng interest. So, pangatlo na yon. Okay? Halimbawa, meron kang business na tindahan. O di, meron kang grocery stores. Okay? So, pang-apat na yon. Habang nagtatrabaho ka, yung mga kapamilya mo ay nagbantay sa tindahan nyo. So, that alone is a good source of income. At marami pang iba, guys. Okay? Unlimited lang yan. Limited lang yan sa natin, pag-iisip natin. So, mag-isip tayo kung paano natin ma-achieve itong sinatawag na multiple income streams. Kung pwede 10 income streams ang i-develop mo, guys. Ganyan. Para talagang sure win ang pagyaman natin. Okay? So, 5 tips na ang nabigay ko sa inyo, guys. Okay? Pang-anim, guys, is ito. Live below your means. Ito ang talagang kailangan gawin natin. Na kailangan kung ito lang ang income mo, if your income is let's say 100%, below your means 80 to 70% lang ang ginastos mo dyan, guys. Anong gawin mo sa 30%? Okay. Kung Christian ka, guys, naniwala ka na kailangan nating magbigay ng tithes sa mga incomes natin, 10% of that income monthly ay pwede mo nang iset aside for charitable purposes o di kaya pagtulong sa simbahan niyo. Okay? So, automatic na yan. Pag nagkasahod ka, kunin mo yung 10%, ibigay mo yan sa other entities, hindi para sa'yo. Okay? At siguro naman ay sa simbahan ay naturuan ka kung bakit. Okay? Ito bilang pagpasalamat sa Diyos na binigyan tayo ng capability to earn money, kaya i-return back natin in terms of charitable gawain. 20% niyan, guys, is i-save mo para sa sarili mo, para sa future mo, retirement o kung ano man yan.
Okay? So, ang 20% ay sinave mo para sa pag-increase ng maging capital mo. Okay? So, below your means talaga. Hindi yung 100% mo. Nag-income ka ng 10,000 a month. Yung budget mo rin, you're living in a 10,000 a month budget. So, zero ang na save mo every month. Kung 10,000 ang income mo, live on a budget of 7 to 8,000 lang. Meron kang naitabing 20% every month. Okay? So, sa magkatagal ka sa pagtrabaho, after 1 year, meron ka na naipon na malaki-laking amount of money. Okay? So, kailangan talaga ng you need to live below your means. Avoid unnecessary expensive. Save and invest the difference. Okay? Pwede yan. Marami tayong sinasabi mga kasabihan na kung ang kumot mo ay maliit, kailangan mamaluktot ka muna. So, when your money is still small, kailangan ng huwag tayong pera ka lang naka 10,000, ay mayaman ka na. Even 20 o 50,000 ngayon, hindi ka pa mayaman yan. Okay? So, huwag ka nang ipamigay mo na yung pera mo o di kaya magparty ka na lagi dahil sa malaki ang pera mo. Mauubos din yan at mauubos. Kahit milyon pa yan kung ganyan na ugali mo. Okay? So, laging i-build up natin ang savings and then live below your means. Okay? Pampito guys na tips para sigurado talagang yumaman ka is set financial goals. Okay? Whether it's a retirement fund, para ba ito sa mo, ang laanan mo ng effort mo ay para maka-build up ka ng retirement fund. Kasi pag mag-retire ka guys, and to be honest, retired na ako guys. And I'm thankful that I have saved enough para napaghandaan ang retirement ko. Kailangan meron kang in practical terms guys, kung isa kang trabahante lang dito sa Pilipinas, kailangan wag mong kaligtaan yang SSS mo. Kailangan laging may contribution dyan sa SSS. At hindi lang nag-contribute ka guys o di kaya ang kumpanya mo nag-contribute. Kailangan taon-taon tignan mo doon sa SSS, puntahan mo doon o di kaya online, checkin mo kung ang kumpanya mo ba ay nag-remit sa mga SS contributions nyo. Dahil nakaltasan kayo dyan. Okay? So make sure meron yan. Dahil sa once retired ka na guys, wala ka ng sahod, wala ka ng income. So kailangan mo ng pension. So make sure meron ka nitong SS fund. Okay? It's very important. Okay? Ano bang pinaglaanan mo sa pinag-effort mo? Is it a house or a college fund for your kids or having a clear goals can help you stay focused. Okay? So kailangan tayo mayroong financial goals. Meron akong nag-save ako dahil gusto ko maka-build up ng saving pang kapital ng negosyo o di kaya para pang college ng anak ko. Okay? So talagang kailangan ng financial goals. Magkano ba yan? So yan ang trabahoin natin. Okay. Now then, tip number 8, avoid debts, especially bad debts. Dahil merong dalawang klase ng utang guys. Meron tayong tinatawag na bad debts, meron din namang good debts. Dahil alam mo yung mga malaking negosyo, yung mga Robinsons, even yung mga basta malaking mga malaking negosyante ay umutang din yan guys. Milyon-milyon at bilyon-bilyon ang utang niyan. Lately nga lang, yung dito, mobile company, ay nag-utang niya ng ilang billions para lang gamitin nila panggastos sa negosyo nila. So, nangungutang pero good debts dahil ginagamit nila ito to increase their assets. Okay? Bad debts kung inutang mo guys ay para ibili mo ng cellphone. Okay? Nangutang ka para sa personal na gamit mo. Hindi mo pa na-income siya, bumili ka na ng gadgets. Okay? Try to avoid high interest debts like credit cards. Lalo na yung mga credit card na yan, ang laki ng interest niyan, 3 to 4% per month. Kumpitin na lang natin, halimbawa, 10% per month pa yan. Per annum niyan is multiply mo ng 12, so 120%, okay, 60%. Per annum ang interest niyang mga
utang sa credit card. Kaya kung gumamit ka man ng credit card, guys, yan ay only for convenience. Meaning, convenience dahil hindi ka nakadala ng pera at that time. So, inutang mo ito using credit cards. Pero, meron ka na talagang perang pambayad dyan. Make sure na meron kang by the end of 1 month, mabayaran mo yan para hindi ka ma-charge ng interest. Yeah? So, okay. If you have debts, make a plan to pay it off. Na merong mga tao na mahilig mangutang, pero wala silang intensyon na magbayad. Yan ang dapat, kung gusto mong yumaman, ay never mo yang gawin. Okay? Kung umutang ka man ay para ipuhunan sa negosyo na kumikita na. Huwag din yung negosyo na i-try out mo pa. Yung pa alam kung kita o hindi. So, how? Kung meron ka ng kunting negosyo at ito'y gusto mo mag-expand, proven mo na nakikita ito, then pwede kang umutang. Kahit million pa, basta ma-increase mo lang yung infrastructure o sa negosyo mo. Then yan ang tinatawag na good debts. Okay? But personally, kung iyon ay para sa personal na gamit mo, never go into debts for personal use. Maghintay ka muna, magkapera ka, trabahuin muna bago ka bumili ng items. Okay? So, yan ang iwasan. At kung meron ka ng utang, sikapin mong may plano ka kung paano ito bayaran as soon as possible. Okay. Tip number 9 is networking. Networking can be literally networking dito sa Live Good. Halimbawa, meron tayong networking. And it really means having a lot of downlines. Dahil yun ang networking structure mo para meron kang passive income doon. But, in general, sa lahat ng mga negosyo, networking means build relationships with people who can help you professionally. Kailangan ka merong mga contacts, okay, na of like-minded people, kailangan makipag-mingle ka sa kanila dahil sila itong makatulong sa negosyo mo. Okay? Networking can open up opportunities you might not have found otherwise. Okay? So, having many people, okay, surrounded with like-minded people, can help you navigate sa negosyo mo. Because it's not only what you know, it is who you know ang sa'yo. Okay? Ito magpayaman sa'yo. Okay. So, kailangan mong maraming kakilala. So, bintaha ito guys sa mga tao na mahilig, friendly people, palatawa, o di kaya yung maboka, means yung meron silang people skills. Kailangan ang people skills. Hindi pwedeng nagnegosyo ka guys at nagtago ka sa kwarto mo. Kailangan humarap ng tao at marunong kang mag-entertain ng tao. Okay. Now, last but not the least, tip number 10 is stay persistent. Persistent. Building wealth takes time. See, walang yumaman guys in just 1 year, 2 years, not even in 3 years. Generally, ang mga negosyo guys ay hindi kumikita on the first 3 years. Kailangan muna silang mag-exist until ma-known na sila bago sila kumita ng tulo sa negosyo nila. Okay? So, paano ka makapatuloy sa negosyo kung hindi ka nag-persist sa mga stay patient. Kailangan patient ka kahit walang income, kahit nakautang-utang ka para lang mapanatili ang negosyo mo, then let it be so. But stay persistent and stay positive. Isipin mo na lang na surely in 5 years time, hindi naman siguro ganito lagi ang takbo ng negosyo ko. Okay? So, or takbo ng pera sa bulsa ko. Kailangan kong manatili kahit may problema, i-sort out mo yan. And also guys, it requires a lot of prayers kasi hindi natin alam, wala tayong control sa future natin. Only God controls our future. Okay? So, be persistent, pray always na i-bless sa Panginoon ang negosyo mo o anumang mga endeavor mo sa buhay para talagang ikaw ay ma-reach mo yung goal mo to become rich. At
bakit ba gusto mong yumaman, guys? Kailangan klaro din yan sa'yo. Na hindi ka gustong yumaman para magyabang, kundi para ikaw ay makatulong sa mga sarili mo, sa pamilya mo, at sa mga tao sa paligid mo. Dahil tanggapin na natin, guys, na dito sa lupang ito, dito sa mundong ito, only those who have money can help those who have none. Okay? Ang mga taong mayaman lang, guys, ang pwede magtayo ng negosyo para mag-employ ng mga tao. Okay? Dito sa Pilipinas, marami ang naghanap ng trabaho. Okay? Pero wala naman silang matrabahuan dahil walang nag-build ng mga negosyo. Hindi sa mga Pilipino na negosyante. Okay? Which is yan ang kailangan natin. So, paano how do we become one? I-follow natin itong 10 tips na to, guys. Una, mag-save muna tayo and then slowly build up our money until such time na it will self-generate on its own. Okay? I hope na meron tayong natutunan ngayong araw, guys. Okay? Remember that everyone's journey to wealth is unique. What works for one person might not work for another. It's important to find a strategy that fits your lifestyle and goals. So, what's your first step going to be? Okay? So, but kailangan nating gumawa ng hakbang towards becoming rich dahil it's a decision to make. Hindi rin tayo maging rich kung wala kang ginawa, wala kang hakbang na ginagawa para ma-achieve mo yung financial goals mo. So, hanggang dito na lang, guys. I hope I have helped a bit using these 10 tips at hope to see you on the top. May God bless us all. Okay?